nakita ko lang 'no, lumagpas lang ho sa aking mata nung siguro, November 22 eh 'no, yung kay Inday Sara Duterte meron din palang ibang issue sila. Sammy Uy deposit, hindi ko kilala kung sino yung Sammy Uy, pero lumagpas sa mata natin 'to, hindi masyadong napag-usapan. Pero may ganito palang issue, Sammy Uy's deposits serve as evidence 'no, of illegal drug trade of the Duterte ground for the BP impeachment. Hmm? Pero ano, mga kababayan, ang alam ko po ay hindi yaan yung pinatutungkulan nung bribery ni Inday Sara Duterte. Yung bribery na pinatutungkulan, kay Inday Sara Duterte, yun po yung sobre-sobre. Yun po yung pasobre-sobre ho, mga kababayan, 'di ba? Yung may mga teacher o 25 hanggang 50,000 mga bossing yung ano, yung iniaabot sa kanya at meron pa ngang guro dun, may teacher pa nga ho dun mga kababayan, na talagang itinago niya yung sobre para maging ebidensya. 'Di ba? Sabi dito sa Quadcom November 13, 2024, former Senator Antonio Trillanes, and former President Rodrigo Duterte attend the House of Representatives Quad Committee hearing on Wednesday, November 13. The House of Representatives businessman Sammy Kang Uy, no, Samuel Uy, one of the president's election campaign contributors, gave money to Duterte, his children, and his common law wife every 6 months from 2011 to 2013, Trillanes. Natatandaan ko na 'to. Ito yung sinabi ni Trillanes at ito yung isa sa dahilan kung bakit si dating Senador Trillanes gusto niya talagang mapabuksan, no? Yung ano tawag diyan, yung bank account. Yan pala yun, 'di ba? Kaso nga ang dating Pangulong Duterte nung umpisa silang nag-uusap doon, okay sa kanya. O sige, buksan natin yung bank account. Siguro akala niya malilimutan. 'Di ba? Akala niya malilimutan. Bandahong bago matapos na, si JJ Suarez kasi, yung isa hong kongresista, magaling din ho yun. 'Di ba? Sabi ni Roger Aurio, Sir Mark Ramos, parang nag-celebrate ka yata. Hindi, nag-gym lang ako, no? Hayaan niyo sila dyan. Hayaan niyo sila umiyak dyan. Yung nanggigil si dating Pangulong Duterte, naalala niyo ho yun? Hinawakan niya yung mic. Tapos ibabato kay dating Senador Trillanes. Naalala niyo? Ano pala yun? Kasi nabanggit doon na ang sinasabi nga is nakaka-receive sila. Ngayon, sabi ni Panelo, 'di ba? Kinabukasan, kakasuhan namin si Trillanes. Tapos kausap niya pa doon sa sabi ni Benedict Lawat, Mark Ramos, gago ka. Uy, kayo nga minumura ng dating Pangulong Duterte si Jesus Christ isasama pa si sino mas gago sa amin dalawa? 'Di ba? Nagagalit yung sandali, inom lang ako, nagagalit yung mga DDS Ba't kayo umiiyak, no? Okay lang 'yan, lilipas din 'yan. Tingnan mo, sa isang araw nagba-basketball na kayo, sa isang araw okay na kayo. Lilipas din 'yan, no? Yung iba naman sa inyo yung iba sa inyo wala lang na, trip ko 'to kasi uso si Duterte ngayon. Makiki-Duterte ako, Makiki-protect the old man ako. Yung iba sa inyo nakiuso lang, 'di ba? Kaya kalma lang kayo. Wag kayong mag-iyakan, no? Lilipas din 'yan. Ngayon, kakasuhan daw nila si Trillanes, mga kababayan. Pero sabi ko, hindi 'to matutuloy yung kaso. Bakit? Kasi pag natuloy yung kaso, mga bossing, mabubuksan yung ni Duterte, yung bank account niya. Di ba? Kasi kailangan nilang patunayan kailangan nilang patunayan na naninirang puri lang si Trillanes. Kaso, yun nga yung ayaw na ayaw nilang mangyari, mabuksan yung bank account.
Eh, di 'pag nabuksan yun nakita, aba may mga transaksyon pala dito, Oh, lumabas yung mga sinasabi ni Trillanes, eh, lalo silang nayari, 'di ba? Kaya tingnan niyo ho mga kababayan, hanggang ngayon wala pa ding kaso, 'no? Yung sinasabi ni Panelo, wala pa din hong kaso, mga kababayan. Eh, sabi ko nga ho sa inyo, eh, ganyan lang ho lagi yang mga yan, 'no? Um, Babantaan yung buhay mo. Kagaya ni Baste Duterte, 'no? Sasa sasampalin daw yung, si General Torre, hanggang ngayon naman, hindi pa naman din ano, hanggang ngayon hindi pa din nasasampal ni Baste Duterte. Ano ba yun, Baste ano? Kinuha na yung tatay mo, si General Torre pa ang nag-Miranda rights kay Pangulong Duterte, dating pangulo. Wala pa din, hindi pa din nasampal, 'di ba? So ngayon mga kababayan, madaming nagagalit, eh, 'no? Madaming nagagalit kasi, yung tatay nila daw po, eh, kinuha. Ewan ko kung anak ang turing sa kanila, ba't sila tatay ng tatay? Ano yun, ampon sila? 'No? Madaming nagagalit mga kababayan dahil, eh, mahal nila ang dating Pangulong Duterte, paano hindi magagalit, 'no? Pinupulitika lang daw. Marami diyan yung mga nakikisali lang, "Eh, uso si Duterte." 'No, makikisigaw din ako ng Duterte. Sasabihin ko, galit ako kay Bongbong Marcos. Pero yung kabilang side ho, mga kababayan, parang hindi ho nila alam, 'no? Parang ang alam lang ho nila, wala, pinupulitika lang. Pero yung iba, mga bossing, hindi ho yata alam yung 30,000 na pamilya na naghahabol, ano po, na humihingi ng hustisya. Hmm, Hindi ho yata nila pinapakinggan. Actually, ngayon ho, bago ako mag-live, ang Rappler, naka-live ang Rappler, kausap po yung mga humihingi ng hustisya na mga kaanak nung mga namatay, mga boss. Biruin mo yung mga DDS, oh, "Hoy, yung anak ninyo inaamag na sa ilalim ng lupa." Gano'n. Tapos tapos susunod na post niyan 'pag Linggo, "Nagsimba na po ako." Nagsimba na po ako, eto magpi-picture pa sa simbahan. "Nakapagsimba na po ako." Tapos sabay sisigaw, "Duterte." Ang gulo ano? Minura ng dating Pangulong Duterte, tapos Duterte. 'Di mo maintindihan. Ngayon po eto, isa lang po 'to sa tumatangis at umiiyak. Dahil po ang paniniwala niya, eh, yung mahal niya sa buhay o yung asawa niya, mga bossing, is ano, biktima